sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin. Welcome po sa aming church, Jesus the Rock of Ages. Ako po si Sister Charis at malapit na po magsimula ang ating gawain. Nais ko lamang po
magbahagi sa inyo ng maikling mensahe. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Marcos chapter 16 verse 16. Sabi po rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, tatapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So yun po yung kaligtasan po ay nagsisimula po sa pananampalataya natin kay Jesus. At kapag po tayo ay naniniwala na siya ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas at nagpapabago po tayo sa kanyang mga utos at salita po, ay tiyak po na tayo po ay maliligtas sa kaparusahan po. So, nais ko lamang din po kayong ipanalangin po. Sama-sama po tayo manalangin. So, Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Ako po ay lumalapit sa iyo at nagsisisi sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko na ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at upang maranasan ko ang buhay na walang hanggan. Sa oras na ito ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas at inaangkin ko na sa pamamagitan mo ay maaari kong maranasan ang kapatawaran, kagalingan, katagumpayan at buhay na walang hanggan. Simula ngayon, maghari ka po sa buhay ko at tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Yun lamang po, at kung may nais po kayong ipanalangin, maaari po kayong mag-comment po, and then meron po kaming online intercessor po na magpe-pray po para sa inyo at sa oras po ito ng aming altar call. Then nais ko lamang pong hikayatin ng bawat isa na mag-SRCT po tayo, share, react, comment, and testimony po sa ating pong mga natutunan. So yun lamang po, maraming salamat po sa bawat isa at manatili lamang po tayo at sabay-sabay po tayong magpuri at sumamba po sa ating Panginoon sa oras na ito. God bless everyone. Puso ko, nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Sige po. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais
Yes, Lord. Patuloy ka namin ini-enthroned sa oras na ito. Sige pa, minsan pa sa aming puso. Awitin po natin ang buong puso sa Panginoon. Lord, mangusap ka, Panginoon, sa oras na ito. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Salamat sa kadakilaan mo at sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbago, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigay mo yung buhay mo sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord God, tulungan niyo po kami na mamuhay ng ayon sa kalooban mo. Lord, patawarin niyo po kami at linisin ang banal mong dugo. Kung may mga times man sa buhay namin na mas pinipili namin yung sarili namin, Panginoon, patawarin niyo po kami. Maging yung buong church na ito, buong bansa, Panginoon, mingi po kami ng tawad, Panginoon, sa pagiging selfish namin, Panginoon, sa pag-intindi namin sa sarili namin, hindi sa nararamdaman mo, Panginoon. Patawarin niyo po yung aming bansa, Panginoon, sa pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, Panginoon, sa pagiging abala, Panginoon, sa mga sarili naming buhay. Patawarin niyo po yung bansang Pilipinas, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng karumihan, sa lahat po ng mga idolatry, anumang bagay sa buhay namin na pumapalit sa iyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Even sa mga krimen, sa corruption, Panginoon, sa mga dayaan, patawarin niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pagalingin niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na nagpaparumi sa bansang Pilipinas, humihingi po kami ng tawad. Kami po ay namamagitan, Panginoon, para sa bansang Pilipinas. And right now, patuloy kang mag-move sa aming bansa, Panginoon, at banal na Espiritu, hindi lang sa aming church, pero sa buong bansa. Welcome your presence, Holy Spirit. Naniniwala kami na ikaw yung magkukonvict sa lahat ng tao para sila ay magbalik loob sa iyo. And sa oras na ito, sa aming pagsamba sa iyo, sa aming pag-welcome sa iyo, banal na Espiritu, ikaw din yung mag-convict sa amin, Panginoon, na maging bukas kami sa oras na ito. Sige ba, patuloy tayo sumamba sa Panginoon. There must be more than this. Oh, bread of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan it to flame. Passion for your name. Spirit
Spirit of God, Holy Spirit. of God, fall in this place. Fall in this place, Holy Spirit. Lord, have your way. Consume us. Oh, consuming Have fire. your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Patuloy po natin, i-welcome ang Holy Spirit, consuming fire. Lord, Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon, consuming fire. consuming fire, fan into flame. A passion for your name, Spirit of God. Fall in this place, Holy Spirit. This place, Lord, have your way. Minsan pa po, consuming fire. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. Holy Spirit, welcome you in this place. Passion for your Move in this place right now. Spirit of God, fall in this place. Lord, have Have your your way with us. Lord, have your way with us. Have your way with us, Lord. Move in this place right now. As we worship you, as we praise your name, as we welcome you, Holy Spirit, move in this place right now. Oh, we welcome your presence, Holy Spirit, right now. We feel your power, Holy Spirit. Fall in this place right now. Saturate this place right now, Holy Spirit, with your power and your presence, Holy Spirit. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Let's welcome the Holy Spirit. Oh, we welcome you, God. You are welcome in this place, Holy Spirit. You are welcome to move in this place, Holy Spirit. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, right now. Salamat, Panginoon. Dahil bumaba ang iyong banal na Espiritu sa amin. Nakasama namin ngayon. Thank you, Holy Spirit. Hindi ka man namin nakikita pero nararamdaman ka namin, Panginoon. Naririnig namin ang tinig mo, Panginoon. And sa oras na ito, sa patuloy na pagsamba namin, sa pakikinig ng salita mo at sa kabuuan ng gawain ito, patuloy na inaanyayahan po namin ang pangungusap mo sa amin, banal na Espiritu. Patuloy ka namin kinagalang sa oras na ito. At handa po kaming marinig ang tinig mo. Speak to us, Holy Spirit. And we apply your blood sa bawat isa na may kinig ng salita mo. Na ang bawat salita na maririnig namin ay naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy kang maghari sa oras nito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Pwede po nating palakpakan si Lord at pwede po ba tayong kumamay muna ng mga tao na ngayon lang natin nakita ulit? Sige po, tayo po ay magkamustahan. Kumamay ka ng mga 46 na tao. kailanman, O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo Amen. ang karangalan.
Makakaupo na po tayo. Meron pa pong mga bakante dito sa gawin sa harap. Baka po nagsisiksikan tayo dyan sa likod. At mga wala namang masyadong ginaganapan, ay maupo na po tayo lahat dito sa mga bakante. Meron pa po dito. Oh. Tapos sa gabi doon. Alright. Meron po ba ditong first time? First time ulit. Welcome po natin si Mark. Tsaka sino yan? Noreen? Welcome po natin si Sister Noreen. Ayan, palakpakan po na. Kapatid ni Marco. Ayan, welcome po sa church. And kay Mark, si Mark po ay dati naman natin kasama at natagpuan niya ulit ang church. Ayan. And kay Jan, welcome back ulit. Ayan, nakakasamahan na natin dati. Welcome po sa inyo lahat. At ayan yung mga kasama ni Dayan. Ano pangalan kasi nito? Sino? Rain at saka taga sa amin lang, di ko alam ano. Welcome po sa inyo. And welcome po natin yung mga katabi natin. Sabi natin, kapatid, salamat at nandito ka. Alright. So, ang bilis po ng panahon kasi matatapos na naman yung January. Arang kaka-New Year lang nag-enda naman yung January. Alright, ano po ang meron every last Sunday of the month? Prayer and fasting. Tanungin mo yung katabi mo kung nag-fasting siya. So baka yung iba po sa atin di alam, every last Sunday of the month tayo po ay naka-fasting. Ibig sabihin, hindi tayo kumakain. Pwedeng uminom ng tubig pero hindi tayo kumakain ng food. Every last Sunday of the month, yung ating almusal, baka may nagsinanghag sa inyo, baka may crispy pata, nagkari-kari agad kanina. Naka-fasting po tayo every last Sunday. Although naka-fasting tayo nung first Sunday ng January, naulit ngayon last Sunday. Pero next month po ay every last Sunday po ang ating fasting. So once a month lang naman po tayo nagka-fasting. Sige po, tayo po ay mag-proceed na sa ating message. At ang title po nito ay, pakibasa nga po ng, wait lang pala. Sino po dito yung wala last Sunday? Yung hindi nabigyan ng keychain, pataas lang po ng kamay. Eto po. Meron pang bibigay sa inyo si Pas M, yung mga wala pang keychain. Ayan po, pinamimigay po ni Brother Paul ay ni Sister Krisha. Sino pa wala dito po? Ito pa. Sa side na to, wala ata. Meron ba dito? Ayan sila Ate Nova, si Julie, sino pa? Give po yan ni Pas M sa church sa mga para po maalala nyo na gusto po ng Panginoon na iligtas ang ating family. Gusto ng Lord ng household salvation. Alright, okay na po? Okay, pakibasa po ng sabay-sabay ang ating title. 1, 2, 3, go. When you don't know what to do. In Tagalog, kapag hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin. Tanong, ano po ang madalas na tugon ng isang tao or ano madalas ginagawa ng tao kapag hindi na niya alam ang kanyang gagawin? Kapag hindi ka na makapag-decide, hindi mo alam kung anong next step mo. So ano karaniwang tugon ng tao? For example, meron kang desisyon at hindi mo alam kung itutuloy mo ba yon o hindi. Ano ginagawa natin? Isa yun. 3 kasi nilagay ko eh. Minsan yung tao, kapag hindi na alam ang gagawin, bahala na. Bahala na si Batman. Sabi ni Batman, ba't ako? Ako na naman tinatawag na lagi, di ba? Lagi na lang bahala na. Ibig sabihin, yung mindset natin, bahala na kung ano man mangyari, kung maging okay man o hindi. Kapag kasi natin alam kung ano ba talaga ang gusto natin gawin, mag-resign ka ba, magkatrabaho ka ba, ganito bang course kukunin o, bahala na. Kaya ang nangyayari, kapag sinabi nating bahala na, wala tayong assurance kung ano pwedeng mangyari at pwede nating magustuhan at pwede nating hindi magustuhan. Tama po ba? Sino po sa inyo nagdesisyon ng bahala na and then nung ginawa mo yun, nagkamali ka pala ng desisyon. Tapos nagsisi ka na. Ba't ba pinakasalan ko pa to? Sino sa inyo yung papakasalan ko ba siya? Bahala na. Sige na, go na. Tara na, kasal na tayo. Tapos nung kasal na kayo, teka, dapat talaga nag-fasting ako eh.
Dapat talaga, tinanong ko muna si Lord eh. Di ba? Baka mamaya minsan nagtrabaho ako, bahala na, sige, pasok na ako sa trabaho na to, tapos pagdating mo doon, pala, di ako pumasok kasi puro toxic na yung mga kasama ko. Pala, dapat sabi mo, ito na lang yung course ko, bahala na kasi, wala lang choice eh, ito na lang. And then, nung yun yung kinuha mong course, the next year, nag-shift ka na kasi hindi naman pala yun yung gusto mo. Diba? So, ganun man nangyayari kapag bahala na, and yun nagiging tugon natin. Minsan naman, hindi na tayo tumutuloy. Tama ba? Pag hindi mo na alam yung gagawin mo, minsan nag-stop na tayo. Sige, wag na bahala. Hindi ko na nga gagawin. Hindi na ako magdidesisyon. Hindi ko na muna gagawin. Tumitigil tayo. And minsan naman, maling tao yung nalalapitan natin. Maling bagay, maling source ng information or ng decision yung pinupuntahan natin. Kaya nagkakamali tayo. So kapag hindi natin alam ang gagawin natin, may ituturo si Lord sa atin ngayon. Amen po ba? Sino sa inyo gustong malaman o gusto mong paraan para malaman mo kung anong step mo dapat? Gusto niyo po bang matapos na yung dead end ninyo? Ano ibig sabihin ng dead end? Yung time na parang di mo alam kung saan ka mamimili. Siya ba o siya? Dalawa pala pinamimilian. Huwag ganun. Dapat alam natin o dapat sure tayo kung saan yung lalakaran natin. And mahirap yun kapag nalilito tayo. Kaya ngayon gusto ni Lord turuan tayo anong gagawin natin kapag nalilito ka or hindi mo alam ang dapat mong gawin sa isang sitwasyon. Okay, pag-uusapan po natin yung story ni Saul. Sino po sa inyo nakakakilala kay Saul sa Bible? Si Saul po ang pangalan niya ngayon ay Pablo. Nung lumipas, siya po si Pablo, pero ang dati niyang pangalan ay Saul. Pangalan niya ay Saul nung siya ay dating taga-persecute pa ng mga Christian. Pine-persecute ni Saul yung lahat ng Kristiyano. Gusto niya ipakulong, gusto niya ipapatay lahat ng mga Christian. Saul ang pangalan niya noon. Ngayon, on the way siya para i-persecute na naman yung mga Christian, na-encounter niya si Jesus Christ. Ano yung nakita niya? Liwanag. Meron siyang isang sobrang liwanag na nakita at siya ay nabulag. Na-encounter niya si Jesus Christ. Sabi niya, sino ka po? Sabi ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Sabi niya ganyan. May verse nun eh. Basahin po natin yung verse. Meron po ba kayong dalang Bible? Amen. Very good. Basahin po natin yung verse natin sa Gawa, chapter 9, verse 4 to 6. So, basahin po natin ng mabuti yung story na to. Ito po yung na-encounter niya si Jesus Christ. So, may nakakita na po ba? O kahit anong version po, basahin po natin. Acts or Gawa, chapter 9, verse 4 hanggang 6. Okay na po? Sige po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Oh, ulit-ulit, sabay-sabay. Konti lang eh. Okay. Acts chapter 9, verse 4. 1, 2, 3, go. Ano na, nasa na tayo? Papasahin ko na nga lang ulit. Iba sa inyo, nag-aano lang eh. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus na iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Sa English version po nung yung kangina. Ayan. So, then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city and you will be told what you must do. So dalawa po yung tanong ni Saul. Una, sino ka? Tinanong niya kung sino nagsasalita. At pangalawa, ang sabi niya, what do you want me to do? Nung na-encounter niya si Jesus Christ, ang tanong niya, Panginoon, ano pong dapat kong gawin? So ngayon,
Hindi niya alam kung anong gagawin niya. So sinabi ba agad ni Lord yung specific na instruction na magpipreach ka, na mag-share ka ng Word of God, na magtatayo ka ng church? Hindi naman direct na sinabi ni Lord yon. Meron siyang gagawin, pero sabi niya, ni Lord muna, wala. Yung verse po na English. Nakalagay po doon na, arise and go into the city, and you will be told what you must do. Pumunta ka muna doon sa lugar na iyon para malaman mo, doon sasabihin sa iyo kung anong dapat mong gawin. So ngayon, clueless siguro siya kasi nabulag siya that time eh. Parang, ano nang gagawin ko ngayon? Nagtanong muna siya, Lord, sino ka at anong gagawin ko ngayon? Kasi nalaman niyang totoo si Jesus Christ. That time siguro, kasi nga pinapersecute niya yung mga disciple ni Jesus Christ. Bakit ba ikagantong katindi yung mga disciple ni Jesus? Baka sobrang naghahayo sila. Ipe-persecute ko sila, pipigilan ko sila. Ngayon, nalaman niya, na-encounter niya yung palang mga disciple ni Jesus Christ, yung sinasabi nila, totoo pala. Totoo pala yung Jesus na namatay sa krus. Totoo pala na yung pagmamahal niya ay ganun katindi. Kaya nung na-encounter niya si Jesus Christ, nalaman niya, ito palang na-encounter ko ngayon ay si Jesus Christ. Panginoon, totoo ka pala. Ngayon, Lord, ano yung dapat kong gawin? So ngayon, pinapunta siya sa isang lugar. Ngayon, pagpunta niya dun sa lugar na yon, may tao na magpipray sa kanya. Sino yon? Si Ananias. So ngayon, nung time kasi na yun, bulag nga siya, nung pinag-pray siya si Ananias, and then that time, nalaman niya kung ano yung mga dapat niyang gawin doon sa lugar na yon. Dinala siya ni Lord sa tamang lugar para malaman niya kung ano yung dapat niyang gawin. Ulitin natin, dinala siya sa right place, and then pinadala ni Lord yung right people para malaman niya kung anong dapat niyang gawin. Ganon din tayo as a Christian. Dadalhin tayo ni Lord sa right place para dalhin sa atin, makilala natin yung right people at malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Ngayon, sa atin, as mga Christian, dalawang klase po kasi ang Christian. Una ay, saan yan? New believers. Ibig sabihin, bago ka palang Christian. Kakikilala mo pa lang sa Lord. Or hindi ka pa ganun katagal. Sino dito yung pa lang, wala pang 1 year nung nakilala mo si Lord? Si Erica, si Jay, sino pa? Si Kuya Kenneth, sino pa? Ala ka pang 1 year nakakilala mo si Lord? Si Jean, sino pa? Oh, mga 2 years. 2 years. Wala pang 2 years nakilala mo si Lord. Oh, mga 5 years na lang. Sino yung 5 years na kay Lord? Ay, matatagal na. Mga 10 years above. Ay, matatagal na. So ngayon, mga Kristiyano, paano natin mako-consider na bago yung isang Christian? Una, siyempre kapag bagong kakilala pa lang. Pero hindi naman ibig sabihin na matagal na tayo sa church, matured na tayo na Christian. Diba? Sa Christian kasi merong Christian, may matured at merong immature na Christian. So pagka ikaw ay immature pa, so consider ka pa rin na baby or na bago. Kasi sino ba sa inyo nakakita ng 14 years old? Tapos medyo hirap pa din siya sa ibang mga bagay, di ba? Pero parang kulang pa sa knowledge, kulang pa sa pag-intindi. So hindi siya nag-mature ng sa God, sa dapat na age niya. So ngayon sa atin as a Christian, consider natin una yung bagong believers. Sa mga bago, ano yung dapat nating gawin kapag meron tayong dapat pagdesisyonan na hindi natin dapat or hindi natin alam kung anong gagawin natin? So ganito, si Lord sa mga new believers, dadali niya tayo una sa right place. Sa tamang lugar. Ngayon, saan tayo dinala? Ano yung right place na yun? Iyon po yung church. Dinala tayo ni Lord sa isang church. So, nakilala natin siya, hinayuan kayo sa labas, dinala kayo sa right place, yung church. Si Saul or si Pablo, nung nakilala niya si Jesus Christ, hindi siya agad direct na nag-ministry. Di ba na-encounter niya si Jesus Christ? And then, hindi agad sinabi ni Lord, sige, magsisiwala ka ng church dito, magtayo ka ng church doon, maghayo ka doon, pumunta ka dito. Hindi. Ang ginawa ni Jesus Christ, pinapunta niya sa lugar na yon, sa right place. At yung right place na yun, ando doon yung mga kasama niyang mga Christian, dinala siya sa church. Ang ibig sabihin po ng church ay hindi yung building, para po maunawaan natin. Ang church po, ang ibig sabihin nun ay hindi itong mismong church building natin. Church building to, pero tayo yung church.
Kapag tayo ay nagpunta sa may basketball court, doon tayo nag-gathering, church pa din tayo. Church gathering naman ang tawag doon. So ito, church building. Napansin niyo po ba? Church gathering, nag-gather yung church. Dito, church building, building ng church. Na, tayo po mismo yon. So ngayon tayo, bilang mga bagong mananampalataya, para malaman mo yung gagawin mo or yung plano ng Panginoon sa iyo, kailangan mong maging belong sa isang church. So congrats po sa inyo kasi kayo po ay kabilang sa ating church. Pwede po ba nating palakpakan si Lord na tayo ay naging family ng church. Hindi talaga pwede na wala kang ina-attend na church. Hindi pwedeng okay kayo ni Lord tapos hindi ka aaten ng church. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng, ay basta may relasyon ako sa Lord, okay na kahit ako mag-church. May nakausap po ba kayong ganon? May mga taong ganon. Sabi niya, basta wala akong inaargabyadong tao, wala naman akong kinagawang masama, hindi ko na kailangan mag-church. Yung mga ganun ako nakakausap, hindi ko na kailangan yan. Okay na ako, meron akong sariling relasyon sa Lord. Alam ko yung stand ko sa Lord. Pero hindi po yun, kumbaga parang pag meron kang relasyon sa Lord, papupuntahin ka niya sa church eh. Meron pong verse dito sa Hebreo. Pakibasa nga po yung Hebreo 10:25 sa Tagalog. Sige po, sinong unang makakita may price na keychain? Hebreo 10:25. Dito po natin makikita yung kahalagahan. May nakakita na po ba? Sino una nakakita? Si Joyce. Sige Joyce, pakibasa nga Joyce. English ba? Tagalog. Maganda yung Tagalog eh. Tagalog ba yan? Sige, pakibasa. At huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. Sige po, pwede na i-flash. Huwag daw nating kalimutan or kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Ibig sabihin, kapag mayroong church gathering, huwag daw natin kakaligtaan yun. Huwag mong sabihin, may gawain ba? Ayun. May core group ba tayo? Wag. Kaya nga sabi ni Lord, huwag daw natin kakaligtaan eh. Sabi ng salita ng Diyos. So, yung mga schedule natin ng mga gawain, dapat alam natin lagi yan. Kasi every week, nag-a-announce dito si Myra, di ba? At sino pa ba yung mga MC natin? Sila Angelica, sila JD. Ina-announce sila yan eh. Dapat na, natin yan, nakamark sa isip natin, huwag natin kakaligtaan. Pati yung mga core group natin, dapat alam nyo kung ano yung day ng core group nyo. Amen po ba? Kunyari si Erica, anong oras ang core group nyo? Tuwing Sunday? 4 p.m. Ayan. Baka mamaya, sino sa inyo nakakaalam ng oras ng core group nyo? Taas kamay. Umaten ba kayo on time? Alam nyo lang. Pero aten kayo, 4:30, 5, wag ganun. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. Dapat kung ano yung time natin, alam natin. Huwag daw natin kakaligtaan ang pagdalo. Ibig sabihin gusto ni Lord na maging part tayo ng church. So ano po ba ibig sabihin ng church? The church is the body of Christ. Yung katawan ni Kristo yung church. So ibig sabihin, hindi pwedeng nakahiwalay si Jesus Christ sa body. Hindi mo pwedeng kukunin lang yung ulo at hindi ka magiging parte ng body. O basta may relasyon ako kay Jesus Christ, hindi na ako magiging parte ng body na yun. Hindi pwedeng ganun. Kapag ikaw ay naki Jesus Christ, at dahil si Jesus Christ ay may body, which is the church, dapat belong tayo dun. Nandoon tayo sa church na yun. Nakapaloob tayo sa kanyang body, hindi mo pwedeng ihiwalay. Imagine mo yung kamay, putulin mo. Tapos ilagay mo dito. Ano mangyayari sa kamay na yun? Abubulok yun. Kasi hindi siya nakadugtong sa body. Imagine, alisin mo yung mata. Abubulok yan kasi hindi siya nakakonek eh. Tama po ba? Kapag mayroong mga parts sa katawan natin, wala, mabubulok lang yan. So, ganun din yung isang Christian, hindi pwedeng hindi tayo kabilang sa isang church. Kagaya nga nung encounter ni Pablo, ang sabi niya, sino ka Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na inuusig mo. Pero wala naman si Jesus that time eh, sa lupa eh. Sino inuusig ni Pablo? Yung mga Christian.
yung body of Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, kapag inusig mo yung mga Christian, ako yung inuusig mo. Kasi body ko yun. Diba? So, part tayo ng isang body of Christ or yung church kapag tayo ay na kay Jesus Christ. Kaya hindi pwede na hindi tayo maging belong sa isang church. Kapag kayo may nahahayuan, kung ayaw nilang umating ka na rin, ini-invite nyo sa church, pwedeng advice nyo, pwede po kayo sa ibang church kung medyo may malapit sa inyong church. Basta maging parte sila ng church. Hindi naman natin sila pipigilan na, dapat dito lang kayo sa amin kasi kami naghayo sa inyo. Hindi ganon. Pwede natin sila i-recommend, lalo pag medyo malalayo sila. Pero kung gusto naman nila sa church natin, okay lang din. Amen po ba? So, kailangan kabilang tayo sa body of Christ or sa church. Iyon po ang gusto ng Panginoon kasi ito yung right place para sa atin. Kagaya na nangyari kay Pablo, dinala siya sa church, sa mga disciple, and then doon na nalaman yung gagawin niya. Sa atin, kapag tayo ay dinala ni Lord sa church, and then ipapadala niya yung right people or yung tamang tao para malaman natin kung anong dapat natin gawin. Sino yon? Iyon po ay yung ating mga leader. Nakalagay po yun sa Efeso 1:22. Pag tayo ay member na ng isang church, dapat after nun, member ka na ng isang core group. Meron kang leader. Tingnan nyo nga po yung mga leader nyo. Lingunin nyo nga sa likod kung sino yung mga leader ninyo. At mag-thank you tayo. Diba? Ganun kasi yon. Meron parang si Ananias, nang dinala siya ni Lord nagpunta siya doon sa lugar na yun, pinadala si Ananias. Nauna muna yung right people and then, right place and then, tsaka pa lang yung right people. Ganon din sa church natin. Pagdating nyo ng church, bibigyan kayo ni Lord ng leader. At dapat yung leader natin ay mahalin natin at sundin natin. Amen po ba? Kasi sa mga bagong Christian, hindi pwede na pagdating mo ng church, alam mo na lahat. Kailangan natin ng guidance. Kaya nga tayo ay tinatawag na born again. Familiar ba kayo sa born again? Ang tawag sa atin ay born again. O sa Tagalog ay pinanganak muli. Naging baby tayo ulit. Ito mo yung katabi mo, baby face. Pinanganak tayo muli in spiritual. Ngayon, naging mga spiritual babies tayo. Para tayong mga sanggol nung unang nakilala natin si Lord. Ngayon, ang sanggol, kahit sa totoong buhay, anong unang kinakain ng sanggol? Kare-kare? Hindi, gatas. Mayroong version Andyan ba yung verse na yon? Alam ko nilagay ko yun Yung manabik kayo sa gatas, gaya ng sanggol. Kapag gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na spiritual na upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Nung nakilala natin si Jesus Christ, para tayong baby, kailangan natin ng gatas, yung Word of God. Kailangan natin ng makakain. Ngayon, yung baby, mamubuhay ba siya ng gatas lang at walang nanay? Hindi ba siya magtitimpla siguro, no? Nakalog-kalog, Hindi. Magugutom siya. Kailangan niya lang mag-guide sa kanya para magpakain sa kanya at lumaki siya ng tama. Sa church natin, ganun din. Nakilala natin si Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng mga spiritual father and mother. Iyon yung mga leader natin. Kaya sila yung nag-guide sa atin para mapabuti tayo. Amen po ba? Mapabuti yung lakad natin. Ano yung dapat mong lakarin? Ngayon, nakilala mo si Lord. Ano na after nito? After mo makilala si Jesus Christ, umaaten ka na. Ano na ang next? Ang baby, hindi naman pwedeng kakain lang sila. Ilang taon ba bago mag-aral ang baby? Ang mga bata? 4? 4 or 5. So, ganun. May stages. Meron namang stage na yung baby dapat tinuturuan mo ng maglakad. Tama ba? Ilang taon yung baby bago turuan maglakad? 6 months. Ilan? 1 year old dapat narunong na maglakad. Tama ba? Dapat ba ang baby 1 year old marunong na maglakad? Ilang taon ka ba natutong maglakad? Di ba dapat may stages yung baby? May mga stages na may mga dapat gantong age. Alam na nila to. Alam na nila yung kulay. Alam na nila yung mga numbers. Tapos yung mga letters. Di ba may mga ganong stage? Ganon din tayo as a Christian. Kaya nandiyan yung leader natin. Tinuturuan tayo para mag-guide tayo, para lumago tayo sa Christian life. Okay. Question. Ano ang unang-unang tinuturo ng leader sa'yo after mong mahayuan? Okay, magkasasagot tayo mga leader
Yung mga bago. Ano yung tinuturo sa inyo kapag kayo ay after kayong E4SL or share na ng gospel, ano yung ituturo sa inyo next week? Ha? Consolidate. Ano yung unang-unang lesson? Balasik or yung B, yung Bible reading. Tinuturoan tayong magbasa ng Bible kasi yun yung pinaka-basic na unang dapat nating malaman. Parang sa baby, kailangan nilang matutong uminom ng gatas. Ganon din sa atin, nung tayo naging Christian, kailangan nating matutong magbasa ng salita ng Diyos. Araw-araw. Sino po dito araw-araw nagbabasa ng Word of God? Sino po araw-araw dito nagugutom sa salita ng Lord? Kung paano ka nagugutom sa pagkain, ganun din dapat si Lord. 3 times a day tayong kumakain sa physical. Paano tayo na-excite sa physical na pagkain? Dapat mas na-excite tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Okay, right place, church, and then right people yung ating mga leader sa mga bago po. Ngayon, punta tayo sa mga medyo matured naman na Christian na, yung medyo matatagal ng mga Christian. Paano natin malalaman kapag ka nalilito ka na kung anong decision na gagawin mo? Kapag may mga bagay sa buhay mo na hindi mo alam anong next step. Okay, sa mga matured believer, pumunta tayo sa right place. Ulitin ko lang, sa mga bagong believer, yung right place ay yung church. And then sa mga matured naman, ang right place po ay yung prayer and fasting. Basahin po natin yung ating pinaka-key verse. Sabi po sa Acts chapter 13 verse 2. Basahin po natin sa ating mga Bible. Acts chapter 13 verse 2. Alright, sabi po dito, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Okay na lang. Sa Tagalog po, basahin natin sa Tagalog. At habang sila'y, ano po ginagawa? Nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod nyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Habang nag-aayuno, may instruction si Lord. So sa atin din, ano yung right place natin? Siguro sa pati sa mga new believers, pwede natin i-apply to. Sa mga mature. Kapag meron kang pagdidesisyonan, mag-fasting muna tayo. Huwag tayo basta-basta magdidesisyon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang basta mag-decide. Huwag mo basta sagutin, sabi mo. Huwag mo agad i-grab. Magpunta muna tayo sa right place. Kapag hindi ka sure, magpunta ka muna sa right place. Kasi si Lord sumasagot eh. Tamo habang nag-aayuno sila. Hindi naman sinabing, at habang sila ay nanonood ng Netflix, habang sila ay nagkikwentuhan lang, nangusap si Lord, hindi. Ang sabi dyan, habang sila ay nag-aayuno. Kaya minsan may mga question tayo na hindi nasasagot ng tama kasi mali yung pinupuntahan natin. Masakit yung parang may naramdaman kang sakit sa ganito mo. Anong ginagawa natin? Punta ka sa Google, bakit masakit ang tagiliran ko? Tapos pag-search mo ganyan, may cancer ka na sa baga, 3 months ka na lang. Tapos medyo sumakit ang ganito mo, tapos bakit masakit yung pisngi na hanggang sa ulo? Hindi, search mo na naman yan. Pag-search mo kung ano nilalabas niya, tama ba? Ngayon, ano mangyayari sa'yo? Hala, parang mamatay na hata ako. Chat mo na yung mga pamilya mo, mga kapatid, mahal na mahal ko kayo lahat. Parang di na ako magtatagal. Na mali kasi yung pinupuntahan natin. Kaya ngayon, maling sagot yung nare-receive natin. Na-stress tayo. Di ba? Bakit pag masakit ang ganito, pag-pray mo muna, Lord, alisin niyo po yung sakit na ito. Tandaan niyo po si Lord ay nagpapagaling pa din hanggang ngayon. Amen po ba? Huwag agad, Google, ano po nararamdaman ko Google, ChatGPT, ano itong nararamdaman ko na to? Kamusta? Di ba? Lahat na lang, tinanong natin sa internet. Bakit di mo na natin tanongin si Lord? At higit sa lahat, kapag nalilito na tayo, kailangan nating naka-underline? Ayuno, or mag-fasting. Kaya tayo nagka-fasting kasi gusto natin marinig talaga yung tinig ni Lord. Nagka-fasting tayo sa food kasi yung food po ay napakahilig natin talagang kumain.
Sa Pilipino, likas po mahilig kumain. Isa yung Pilipino talaga sa talagang mahilig sa anli-anli. Sino sa inyo mahilig sa Chodoricos, Jelos, ano pa ba? Ano yung sosyalin? Sa Vikings. Diba? Mahilig tayo eh. Di ba sa ganun? Ngayon, kapag nagka-fasting tayo, inaalis natin lahat ng kagustuhan ng laman natin. Even yung social media, babad na babad tayo sa social media, aalisin muna natin lahat yan pag nagka-fasting tayo. Para marinig natin ng malinaw yung tinig ni Lord. Kaya hindi natin naririnig ng malinaw yung tinig ni Lord kasi ang naririnig natin is yung tinig ng mundo kasi babad na babad tayo sa mundo. Babad na babad tayo sa teledrama, sa mga kung ano-ano pinapanood natin. Kaya pag nag-pray tayo, Lord, ano pong gagawin ko? Sabi sa'yo, meron tayo naririnig mo. Puro tinig ng ng pinanunood mo yung naririnig mo. Kasi doon ka lagi eh. Babad ka sa part na yun kaya hindi mo malaman kung ano talaga yung gusto ni Lord. Wala tayo sa right place. Sabi ni Lord, pumunta ka kasi dito nang marinig mo ako. Andiyan ka kasi lagi sa mundo eh. Andiyan ka lagi sa mga bagay na yan eh. Di ba? Hindi mo maririnig ang tinig ni Lord sa mga kumari mo. Di ba? Hindi mo maririnig ang tinig ni Lord sa mga klase mo, yung dapat mo decision. Maririnig mo yun kapag lumapit ka sa Lord. Di ba? Sino ba sa inyo yung nag-uusap, may kausap ka, tapos sobrang lakas nung nasa paligid. Di ba hindi kayo magkarinigan? Na-experience nyo ba yun? Nagaganon kayo, nag-uusap kayo. Ano yun? Kami ni Chris pagka nagbumotor kami, dahil nasa likod ko siya, tapos sino na-experience sa inyo na gano'n? Ako nagmamaneho. May sinasabi siya, parang bulong lang sa akin. Ano? Ganyan. Tapos pag may sinasabi naman ako, hindi rin naman yung naririnig. Ano? Ganyan. Kasi marami kayong naririnig na iba. Ganon din si Lord. Kapag marami kang naririnig na tinig ng mundo, hindi mo talaga maririnig yung boses niya. Pero ito, minsan, maraming struggle talaga sa buhay. Minsan kahit nag-iisa ka, may mga, maraming pumapasok sa isip mo na negative, mga mindset na parang sinasabi sa'yo, hindi ka na aabot dito, hanggang tiyan ka na lang, ganyan-ganyan, huwag ka nang gawin yan. Pero alam niyo po, pagka ang tinig ni Lord ay kilala mo, malalaman mo kung ano yung instruction niya. Diba? Kahit naman pagka, alam ko na instructor dati, pag may asawa ka, kahit gaano kadami yung tao, pag pinagsalita mo lahat yung isa-isa, kahit di mo nakikita, alam mo kung sino yung asawa mo. Kung sino yung kapatid mo, kung sino yung magulang mo. Kahit di mo sila nakikita, alam mo yung boses nila. Ganon din si Lord. Kahit maraming tinig ng sanlibutan, kahit maraming gumugulo sa isip mo, pero naririnig mo yung tinig ni Lord kasi close kayo. Diba? Kapag hindi mo close ang isang tao, hindi mo talaga makikilala. Di ba? Pag bigla may tumawag sa'yo, sino to? Ganun. Kasi hindi mo kilala yung boses eh. Pero minsan may times na pag may tumawag sa inyo, unang hello pa lang, hello. Alam mo na kung sino siya. Ganon din si Lord. Kapag ka-close tayo kay Lord, alam mo yung tinig niya. Amen po ba? So, right place. Pumunta tayo sa prayer and fasting. Alamin natin yung kalooban ng Panginoon. Mag-fasting muna tayo. Huwag ka munang mag-decide. Tanungin mo muna si Lord. Bago mo tanungin yung kaibigan mo or mga kasama mo, si Lord muna tanungin mo, Lord, ito po ba ay gusto mo? Gagawin ko po ba to, Lord? Ito po ba yung talagang gusto mo? Tanungin muna natin si Lord. Bago, higit sa kahit na sino pa man, si Lord po ang unang tanungin natin. Mag-fasting tayo. Mag-pray tayo para malaman natin instruction ng Panginoon. And then ito, minsan, kahit nag-prayer and fasting ka na, may mga times po, and totoo naman, bilang kahit na matured ka ng Christian, may times na kahit nag-prayer and fasting ka, parang nagkakaroon ka pa din ng hindi ka masyadong 100% na sure kung ito ba talaga na sinasabi sa'yo ni Lord. Siguro na-overwhelm ka ng mga alalahanin mo sa buhay, kaya kahit nag-fasting ka, parang hindi mo siya marinig. Merong isang way, may isang binigay din si Lord. Una, right place, yung prayer and fasting. Pero pag medyo nako-confuse ka pa din at parang hindi mo marinig si Lord, papasok dito yung right people. Papasok ulit dito yung leader natin. Yung leader natin, ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon para mag-guide sa atin. Kapag ikaw ay nag-fasting at parang hindi ka pa rin sure, pwede mong share sa leader mo, leader, ito kasi yung parang nalilid sa akin eh. Tingin mo ba ito talaga? Ngayon yung leader natin, dahil leader natin sila at sila ay kinakausap ni Lord, makukonfirm natin sa kanila kung yun ba talaga yung kalooban ng Panginoon.
Kasi ganun kami kala PASM. Kapag meron kaming pagdidecidean na gagawin, PASM, okay po ba yung ganito? Okay po ba yung ganyan? Kinoconsult namin kay PASM yun kapag hindi kami sure. And kahit naman sure kami, sinasabi pa rin namin naman kay PASM, PASM, ito po yung nalid sa amin gawin. Ganun siya. Ganun yung role natin or ganun yung role ng leader natin. Kasi may mga instruction po si Lord na binibigay niya sa mga leader natin para ibaba sa atin. Pastors and mga leaders natin or mga mentors natin. Iba pa din kasi yung tawag dito, iba pa din yung wisdom, knowledge ng mga leader na mas nakakatanda sa atin. Amen po ba? Kagaya nga ni Moses, di ba si Moses ay siguro kinakaya niya sa sarili niyang talino, hindi kaya ko to, ika-counsel ko lahat ng buong Israelita. Hirap na hirap kasi si Moses, by the way, kasi sobrang dami ng Israelita. Lahat yun kinakausap niya, isa-isa, para i-resolve yung mga kaso nila. Ngayon, inaabot siya ng maghapon kasi ang haba ng pila. Ngayon, nakita siya ng kanyang biyanan na si Jethro. Sabi ni Jethro, hindi maganda yung ginagawa mo. Kasi napapagod ka at nahihirapan din yung mga tao. Ginawa ni Jethro, pinayuhan niya, gato gawin mo, Moses. Kumuha ka ng mga leaders. Gantong leaders para sa gantong bilang, leaders para sa gantong bilang. Sila na yung bahala sa mga maliliit na kaso. Pero yung malalaking kaso, ikaw, sa'yo na. Ngayon, ginawa yun ni Moses, sinunod niya, and then after, naging maginhawa yung buhay ni Moses, hindi na siya nahihirapan. Kasi merong wisdom na nanggaling sa nakakatanda sa kanya or sa leader niya, sa kanyang biyanan. Sino po rito ang masunod rin sa biyanan? Di ba? Araw napalunok yung iba. Di ba? May wisdom na galing sa biyanan or sa mga leader natin. Ang leader po natin ay nandiyan para po mag-guide sa atin sa step natin or mga decision natin sa buhay. Napaka-blessed natin kasi binigyan tayo ni Lord ng leader. Amen po ba? Pwede po ba nating pasalamatan ng ating mga leader? Lingunin niyo nga sa likod. Tandaan niyo po, iyan ay gift ni Lord sa atin. Yung mga spiritual, ang tawag nga niya na spiritual mother and father. And mas maganda kasi naririnig natin yung confirmation sa mga leader kasi hindi tayo madideceive. So kanina nakwento ko kanina umaga si Pastor Kibuloy. Sino po sa inyo nakakilala kay Pastor Kibuloy? Di ba, si Pastor Kibuloy po ay dating maayos. Okay siya. Hindi naman siya nagsimula ng ganun agad. So, siya ay isa sa kabilang siya sa mga samahan din ng mga pastor na normal. Yung parang tayo, yung okay naman yung faith, okay naman yung doctrine. Kaso nga, naligaw siya kasi may shinare siya na meron daw siyang narinig na tinig na nagsasabi na siya ay appointed Son of God. Yun daw yung narinig niya. Na siya daw ay next kay Jesus Christ. Siya daw yung parang pangalawang Jesus. Which is hindi naman nakalagay sa Bible na may darating na kasunod ni Jesus na ang pangalan ay apelido pa lang. May darating na ganito, walang nakalagay na ganon. Ang nangyari sa kanya, sinabi niya yung sa mga kasamahan niya, ito yung sinabi sa akin ng Panginoon. Siyempre, yung mga kasamahan niya, disagree sa kanya. Kasi sino nga naman ba yung magkasabing siya yung next Jesus? Nakalagay naman sa Bible na kapag mayroong dumating na nagsasabing andi dito yung Panginoon, huwag kayong maniwala doon. Nakalagay sa Bible yun. Na huwag kayong maniniwala kapag sinabi nilang andi doon si Jesus Christ, na dumating na yung Mesiya. Yun yung sinasabi ni Kibuloy. Hindi daw tayo makakarating sa langit hanggang walang pirma niya. Kailangan daw natin ng pirma niya bago tayo makarating sa langit. Sabi niya, yung mukhang to, ito rin yung makikita niyo sa langit. Sabi niya. Sabi ng iba, wag na. Sabi naman ng iba, hindi ka namin makikita kasi hindi ka makarating doon. Sabi niya. Ganun siya. Ganun yung paniniwala niya. Kasi siguro sa samahan nila, meron silang above. Hindi siya nakinig siguro. Sa tingin ko lang Hindi ko na maalam yung whole story. Pero kumalas kasi siya dun sa samahan nila. Kasi yun yung parang feeling niya, sinasabi sa kanya ng Lord. Pero wala naman sa Bible. At walang confirmation ng leader niya. Nagsarili siya ng church. And ngayon, nakakulong na siya. Diba? Maling desisyon, maling tinig, maling desisyon, talagang pangit yung kakalabasan. 'Di ba? Iba yung result eh. Kapag pag pinili mo yung sarili mong kalooban eh. Nalala ko si Pastor M nung nagsisimula pa lang sa church dati. Dahil nga siya pinamahala sa kanya yung
itong church and may mga sa isip din niya parang gusto niyang may iintindihin yung sarili niyang buhay. Pero dahil iyon yung nilid, iyon yung sinunod niya, nagkaroon ng bungang maganda. Diba? Dumami yung members ng church. Kasi tama yung pagpili, tamang desisyon, tama yung place na pinuntahan, and tamang direction yung na-receive niya. Kaya sa atin, kapag tayo ay nalilito, huwag tayo agad basta magdidesisyon. Pumunta tayo sa right place, isik natin yung kalooban ng Panginoon. At kapag ka-confused pa din tayo, tanungin natin yung leader natin. Leader, ito po yung naririnig kong sinasabi ni Lord. Ito po ba talaga? O ngayon, mag-witness yun sa leader natin kung iyon talaga yung gusto natin. Minsan naman, kahit parang kahit di mo na sabihin sa leader mo, minsan parang alam mo may peace ka dun sa part na yun and alam mo iyon yung kalooban ng Panginoon. Tandaan niyo po, huwag kayong ma-pressure sa paligid na kailangan nyo agad mag-decision. Huwag kayong magpa-pressure sa mga tao sa paligid nyo. Ito na gawin mo, ito na. Sige, pakasalan mo na. O, ito na gawin mo, ito na, pasukin mo na to. Mag-resign ka na. Hindi. Huwag kayong magpa-pressure doon. Bago tayo mag-decision, tanungin muna natin si Lord. Hindi dapat yun nasa paligid natin yung magdi-decision sa buhay natin. Si Lord dapat. Kapag hindi mo alam ang gagawin mo at meron kang katrabaho, hindi magre-resign tayo ngayon. Hindi na pwede bukas kasi mahuhuli na tayo. Naalala ko, nag-resign kami dati sa trabaho namin sa Pampanga, sabay-sabay kami. Maling decision yung mga ganun. Tanungin muna natin si Lord. Lord, kahit po sinasabi sa akin ng mga nasa paligid ko, ito yung gawin ko, Lord, ito po ba yung kalooban mo? Pwede ka namang mag-post, tandaan niyo po. Pwede kayo huminto na, teka lang, parang hindi ito yung gusto ni Lord gawin ko. Tanungin mo muna si Lord. Kaya nga yung right place natin is mag-fasting tayo eh. Kaya hindi tayo dapat basta-basta magde-decide, Lord, ito po ba yung gusto mo? Huwag ka agad magde-decide. Baka magkamali ka ng decision. Magkamali yung ano natin. And tandaan niyo po, kapag galing sa Lord, ang mga desisyon natin sa buhay, hindi niya tayo hayaang malayo sa Kanya. Ito pa po, pag may mga opportunity, trabaho, pag-aaral, anumang opportunity yan, hindi yan maglalayo sa Lord sa'yo. Ang galing sa Lord, gagawin kanyang mas malapit sa Kanya. Hindi kanya ilalayo, naku, leader, ito po yung sinabi ni Lord sa akin, alis na daw po ako. Magtrabaho daw po ako sa ganito. Tapos ngayon, hindi ka na maalis ka na sa church, malalayo ka na sa core group mo. So, laging ang paggaling sa Lord, gagawin kanyang malapit sa Kanya. Laging ang tinig ni Lord ay laging papalapit sa Kanya. Hindi pwedeng sasabihin sa ni Lord, huwag ka munang umatin ng cell group. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng papalabas, hindi pwedeng papalayo yung sasabihin sa ni Lord, huwag ka munang umatin ng disciples night, mag-relax ka muna sa bahay. Hindi ganun yun. Laging palapit sa Kanya. Hindi pwedeng sasabihin ni Lord na 4 p.m. pa naman yung cell group nyo. 4:30 ka na umatin. Di ba pagod ka ngayon? 4:30 na. Goods ka sa akin. Hindi ganun yun. Naiintindihan kita, pagod ka, 4:30 ka na, magpalit ka. Hindi ganun yun. Hindi mag-i-instruct si Lord ng papalayo sa Kanya, ng papalamig ka. Hindi. Yung instruction ni Lord, laging magiging mainit ka sa Kanya. Yung mga decision natin, gusto ni Lord, i-bless tayo sa lahat ng parte ng buhay natin, pero hindi to the point na malalayo tayo sa Kanya. Kaya po, every time na meron kang dapat pagdesisyonan, unang-una mong isik, Lord, ano po ang kalooban mo? Sasagot si Lord. Kagaya nga nung verse kanina, habang sila ay nag-aayuno, kung gagawin po natin mag-ayuno, baka naman magtanong tayo, hindi tayo naka-fasting. Iba yung maririnig mo. Pero kapag kayo ay nag-aayuno, maririnig talaga natin yung tinig ni Lord. At kung medyo confused ka pa, tanongin natin yung leader natin. Amen po ba? Ngayon, alam na po natin saan tayo pupunta kapag tayo ay confused para sa mga bagong believer, yung church and yung leader natin. And sa mga matured naman, mag-fasting. Pwede rin to sa mga bago mag-fasting and then kung confused ka pa din sa leader natin. Amen po ba? Alam na po, magdidesisyon na po ba tayo agad-agad o hindi? Sino muna tatanungin natin? Si Lord. Tayo po tayo lahat. At sa oras pang ito, naniniwala ako na bawat isa po sa atin, meron kayong mga question sa buhay niyo na, or
pag gusto niyong pagdesisyonan pero wala pa kayong decision, this is the right time na, Lord, ano po ang gagawin ko ngayon? Tandaan niyo po, laging hindi siya nakakontra sa Bible. Kagaya ng sample ko kanina, Lord, ano po, papatawarin ko po ba siya o hindi? Obvious naman sa Bible na nakalagay, kailangan kang magpatawad kahit gaano pa kasama ang ginawa sa iyo. Lord, sinaktan po ako. Sabi ni Lord, harap mo yung kabila. Di ba? Laging nakalagay sa Bible, hindi pwedeng magkasabi si Lord sa iyo na, sige, i-emote mo muna, huwag muna siyang patawarin. Hindi. Nakalagay na sa Bible Di ba? Kailangan natin lang isik ang Panginoon sa kanyang mga instruction. Sige po, lahat tayo ay pumikit. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ito pong time na ito na kami ay naka-fasting, naniniwala kami, Panginoon, na as we seek you, ay ibibigay mo sa amin yung kasagutan, Panginoon, sa aming mga tanong sa buhay. As we seek your face, gusto po namin na magkaroon kami ng firm decision na nagmumula sa iyo. And bago niyo po, Panginoon, ibigay yung instruction na ito, gusto ko muna po namin isik, Panginoon. Sa oras po ito, higit sa mga tanong na gusto nating masagot, ang isik muna po natin mismo ay hindi lang yung mga tanong natin or kasagutan, kundi mismong si Jesus muna po. Siya muna po yung ating hanapin sa oras na ito. Isik natin siya. Katagpuin natin siya sa oras na ito. Nasahin natin na, Lord, gusto po kitang makatagpo ngayon. Kasi kapag nakatagpo natin si Lord, dun papasok yung sagot Dun papasok yung instruction niya kapag nakatagpo natin siya. Pag na-meet natin siya face to face right now, ibibigay niya yung instruction. Tumawag po tayo sa pangalan ng Panginoon sa oras na ito. Awitin po natin, I will seek your face, Jesus. Awitin po natin to sa Panginoon. We call upon your name, Jesus. Sige po, isik natin si Lord sa oras na ito. Unahin po natin na isik natin siya. Oh, we will seek your face, Jesus. Oh, we call upon your name, Jesus. Call upon your name, Jesus, and all I want is you. Jesus, Oh, Jesus. Oh, Jesus. and I will seek your face. Jesus. Call upon your name, Jesus, and all I want is you. Thank you, Jesus. All I want is you, Jesus. Maaari po ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? Sabihin natin, I will seek your face, Jesus. I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. Jesus. Lord, your name, Jesus. Lord, your name is higher than the heavens. Your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams.
Your name, Jesus. Lord, yung mga plano mo, Panginoon, na higit pa sa mga plano namin. Yung mga iniisip mo, Panginoon, na higit pa sa iniisip namin, Panginoon. Kaya Lord, we ask for your instruction, Lord. Speak to us. Speak to us, Jesus, right now. Speak to us, God. Oh, Lord, your name. Speak to us, Holy Spirit, right now. Mangusap ka po sa puso ng bawat isa sa oras na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa oras na ito. Habang kami ay naka-fasting, Panginoon, mangusap ka po. Ito na po yung time natin na ilalagay sa ating rest time na kausapin natin si Lord. Pwede po kayong maupo, panatilihin lang po natin yung presence ni Lord. At huwag muna tayo makipag-usap sa katabi natin. And ask natin sa Lord yung direction. Pwede kayong magbasa ng Bible. Bigyan po natin kayo ng time to seek His will, instructions, or guide. Pwede po natin kausapin sa Lord. Huwag mo natin kausapin yung katabi natin. Hingin po natin sa Lord yung dapat natin gawin. Kausapin lang po natin si Lord. Maririnig po natin yung tinig niya.
Amen. Maaari po natin ituloy ang ating mga panalangin sa ating mga tahanan. Dumako na po tayo sa ating pananalangin, sa ating pong prayer for healing and families. Maaari po tayong magsiluhod, yung pong mga hindi makaluhod, okay lang po na nakaupo. Pero po yung kaya pong lumuhod, pwede po tayong lumuhod. Tawagin po natin si Sister Jenny Spinola. Hallelujah, Father God. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Patuloy, Panginoon, na dinadalangin namin, Lord God, yung healing, Panginoon, sa bawat may sakit, may karamdaman, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga sugat mo na tinamo, Panginoon, kami ay gumaling na. I pray, Panginoon, na bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, yung mga tao na dumadanas ng paghihirap sa karamdaman, Panginoon. I-sustain mo rin po yung mga pangangailangan nila, Lord God, maging finances man ito sa pagpapacheck up, Lord God. Naniniwala kami na wala kang hindi kayang gawin, Lord. Dahil ikaw nga ay bumuhay ng patay, kaya walang imposible sa iyo, Panginoon, sa mga karamdaman na ito, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo sa gitna ng mga paghihirap, Lord, na nararanasan namin sa dulot ng karamdaman na ito. Naniniwala kami na sa iyo ay may kagalingan. Naniniwala kami, Panginoon, na hawak mo kami sa iyong mga kamay, Lord God, at hindi mo hahayaan na kayanin namin ito mag-isa. Salamat, Lord, na sa kabila ng mga pagsubok na ito, mga karamdaman na ito, may hope kami sa iyo, nakasama ka namin, na ikaw mismo yung magtatagumpay, magbabalik ng kalakasan, Panginoon, sa bawat tao na nakakaranas ng karamdaman, Lord God. Alisin mo po lahat ng virus, bacteria, Panginoon, na dinala ng kaaway sa aming mga katawan, Lord God. Pagalingin mo kami, renew our spirit, renew our health, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin sa laban na ito, O God. At ang hope namin ay nasa iyo, Panginoon. We also pray, Panginoon, para sa mga pamilya, Lord God. Unang-una na po sa Padre de Pamilya, Lord, na may hawak, Panginoon, ng buong family na ipinagkatiwala mo. I pray na maging mabuting daluyan sila ng pagpapala mo, maging responsible, Panginoon, na mga provider ng pamilya, maging bigyan mo sila ng kalakasan, Lord, sa pagtatrabaho, Lord. Yung strength na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw yung magpalakas sa kanila spiritually, physically, Lord God. Lahat ng pangangailangan, Panginoon. Ikaw yung maging center ng bawat family sa aming bansa, Lord God. Pinagkakatiwala namin sa iyo yung puso ng mga katatayan na ito, Panginoon, na panindigan nila panindigan nila, Panginoon, yung responsibility, Panginoon, na iniligay mo sa kanilang mga kamay, O God. Kung sila man po ay nanghihina, Panginoon, ikaw yung magpalakas sa kanila. Bigyan mo sila ng wisdom, Lord God, kung paano maitataguyod ng mabuti yung kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng puso, Panginoon, na nagpapakumbaba din sa iyong harapan, na ikaw yung maging center, Panginoon, ng kanilang paglilid. Kung paano mo nililid, Panginoon, yung bawat family, ganito yung gawing paglilid ng mga tatay, Panginoon, sa kanilang pamilya. And also pray, Panginoon, para sa mga nanay bilang support sa kanilang asawa, nagampanan ng bawat nanay yung pagiging tunay na ilaw ng tahanan, Lord God, maging sila yung paghugutan ng lakas ng kanilang mga asawa, Lord, at ma-appreciate din nila, Panginoon, yung paghihirap ng kanilang mga asawa, Lord, upang magbigay kalakasan din ito sa kanilang asawa at maging mabuting nanay din sila, tagapangasiwa, Panginoon, ng bahay, Lord God, mga gawain sa bahay, pagbabudget, lahat ng mga ipinagkatiwala mo sa nanay, Panginoon, pag-aalaga ng mga anak, ikaw yung maging sentro din ng kanilang kalakasan, Lord God. Bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, ng strength, kung paano mapapangisawaan, Panginoon, ng naaayon sa kalooban mo yung buong sambahian, O God. And I also pray, Panginoon, para sa mga anak, Lord God, na makita nila, Panginoon, yung authority na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanilang mga magulang. Sundin nila, Panginoon, yung bawat correction sa kanila with gentleness, Lord God. Bigyan mo ng pusong mapagpakumbaba yung mga bata na ito, Panginoon, lalo na yung mga generation ngayon, Panginoon. Makita nila na bawat pagkokorek ng kanilang pamilya ay para sa kanilang ikabubuti, O God. Magpasakop sila, Panginoon, sa kanilang nanay at sa kanilang tatay, Lord God, at magpalit, Panginoon, na naaayon sa kalooban mo.
I also pray for healing, Lord God, para sa buong family, Panginoon, sa bawat family na binawasak ng kaaway, kung ano man po yung ginagawa ng kaaway sa bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. We rebuke it, Panginoon, in Jesus' name, O God. Cover this family with your holy blood, O God. Naniniwala kami sa kapangyarihan mo, Jesus, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para maranasan namin yung kalayaan, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ng kaaway, O God. Dinalagay namin sa iyong mga kamay, Panginoon, yung bawat pamilyang Pilipino, yung bawat sakit, Panginoon, na dulot ng kaaway, O God, at walang sino man, Panginoon, yung makakagalaw sa amin dahil ikaw mismo, Panginoong Jesus, ang may hawak sa aming lahat, O God. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, yung mga bagay na ito through you, Jesus Christ, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Panalangin po natin ang prayer, Church Goals and Body of Christ na pangunahan ni Sister JD. Sige po, patuloy po tayong manalangin sa oras na to. Hallelujah, Father God, Panginoon, patuloy po namin sa iyong inilalapit ang church goals, Panginoon, ng iglesyang ito, Panginoon. Patuloy na nilalapit namin sa iyo yung ongoing, Panginoon, ng mga consolidations, Panginoon. I pray, Lord, na magpatuloy, Panginoon, yung pag-abot sa mga kaluluwang nawawala, Panginoon, nauuhaw, Panginoon. Dalangin ko po na sila ay matagpuan, Panginoon, ng iglesyang ito upang sila ay makalapit, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name, hallelujah. And we pray din sa aming mga kino-consolidate. I pray, Lord, na patuloy yung makapag-consolidate din yung aming mga kino-consolidate, Panginoon, upang mas lalo silang lumalim sa kanilang pananampalataya. In Jesus' name. And we also pray, Lord, sa mga na sila ay maging balasik din, Panginoon, in Jesus' name, at lalo na po na makapag-encounter din sila in Jesus' name. Hallelujah. And we also pray, Panginoon, salamat sa mga binibigay mo na gawain, na services, Panginoon, sa iglesyang ito upang patuloy, Lord, na maabot pa yung iba pang kaluluwa, Panginoon, at gayon din na makapanatili, Panginoon, yung bawat isa sa iyong body of Christ, in Jesus' name. Hallelujah. At patuloy, Lord, na anuman yung mga goals pa na nais mo, I pray, Lord, na ito ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ito yung masunod, Panginoon, ng church na ito, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy din po naming nilalapit sa iyo ang body of Christ, Panginoon, mula sa mga pastors, leaders, Panginoon. Patuloy nga po na pinangahawakan din namin ang sinabi mo sa Efeso 1, verse 22 to 23 na ipinailalim na ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa ikakabuti ng iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang iglesia ang kabuuan ni Kristo, na siyang bumubuo sa lahat. At patuloy, Lord, na naway patuloy na magkaroon ng unity sa loob ng body of Christ. In Jesus' name, maging aligned, Panginoon, yung buhay lahat ng member ng body of Christ. In Jesus' name, maging according lahat sa salita mo, Panginoon. In Jesus' name, at lalo na po na tumayo in these last days, Panginoon, yung bawat body of Christ, lalo na maging faithful sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord, for this goal, for the body of Christ, Panginoon, upang patuloy na makapanatili kami, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyo yung mga darating pang events sa February, Panginoon. Ikaw nga po ang siyang kumilos sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Gayun din po na mas lalong lumalim kami, Panginoon. Mag-seek kami everyday at pataging makita namin na yung kakumplituhan namin ay nasa iyo lamang, Panginoong Jesus. In Jesus' name. Salamat, Lord. Patuloy na ikaw po ang madakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at palagi pong kalooban niyo po ang maghari sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Panalangin po natin ang bansang Pilipinas, Israel, and world. Pangunahan po ni Brother Paul. Yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, Panginoon.
Amang Diyos, kami po ngayon sa harap niyo ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. At nilalapit po namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ilayo mo nga po ito, Panginoon, sa mga kalamidad, Panginoon, mga pagbaha, Panginoon, paglindol, Panginoon. At dalayan ko din po, Panginoon, yung mga digmaan, Panginoon, na nangyayari sa aming bansa. We guide, Panginoon, na ikaw nga po yung mag-ingat sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. At patuloy na ikaw yung magproteksyon sa aming bansa. At dinadalangin namin, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, sila ay makakilala sa iyo in the name of Jesus, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon. At sa mga kalamidad dito, Panginoon, na mas lalong tumibay, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon, in the name of Jesus. At patuloy din, Panginoon, nilalapit nga po sa iyo, Panginoon, ng bawat sa buong mundo, Panginoon, ay magkaroon po ng totoong tunay na pag-isisi, Panginoon, at yung kaligtasan, Panginoon, yung salvation na inilaan mo para sa buong mundo, Panginoon, na sila ay makakilala, Panginoon, in the name of Jesus. At dalayan ko rin po, Panginoon, na nire-review ko po, Panginoon, sa aming bansa ang korupsyon, lalo-lalo na po, Panginoon, sa nangyayari ngayon, na ihayag mo pa, Panginoon, yung mga korupsyon sa aming bansa, at tulungan mo nga po, Panginoon, yung mga namumuno sa aming bansa, na magkaroon sila ng takot, Panginoon, at binyaw sila ng katilinuhan, Panginoon, na gagamitin nila, Panginoon, na gamitin, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Then I rebuke din, Panginoon, yung idolatry, Panginoon, yung mga pagsamba namin sa Diyos-Diyosan, Panginoon. Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Yung mga taong ito, Panginoon, ay magsisisi, Panginoon, at magtitiwala, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat kami sa ginagawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kung paano mo kami tinubos, Panginoon, at kung paano mo kami iniligtas sa kapahamakan, Panginoon. At naniniwala din kami, Panginoon, na yung mga violence and crimes na ito, Panginoon, ay mawawala, Panginoon. Yung ginagawa ng kaaway, Panginoon, ay rebuke, Panginoon, sa mga oras na ito. Yung mga tao na inaalipin na mga kasalanan, Panginoon, ay nilalapit ko nga po sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na makilala ka nila, Panginoon, in the name of Jesus. At patuloy din, Panginoon, ang salvation, Panginoon, sa mga Muslim, Panginoon, sa Israel. Yung mga tao, Panginoon, sa Israel, ikaw nga po'y mag-ingat, Panginoon. At patuloy din, Panginoon, na makilala nila ikaw, Diyos, Panginoon. At yung mga Muslim na ito, Panginoon, ay ikaw yung maging tunay na Diyos, Panginoon, at hindi yung sinasamba nila in the name of Jesus. Yan, patuloy din po, Panginoon, ng kalooban mo sa halalan, Panginoon. Yung masunod, Panginoon, na mamuno, Panginoon, sa aming mga barangay, Panginoon, na may takot sila, Panginoon, sa iyo. At dalayan ko, Panginoon, na yung mga mumumuno na ito, Panginoon, ay sila ay gaganap, Panginoon, at sila ay magbibigay ng katuparan sa aming mga barangay, Panginoon. At naniniwala ko, Panginoon, sa oras na ito na maisulong, Panginoon, ang pagmamahalan, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. At nagpapasalamat kami in the name of Jesus. At Lord, sa iyo nga po yung papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Bago tayo mag-end, pag-pray lang po natin saglit yung ating pong mga events sa February and yung mamaya po. Tayo po lahat ay pumikit. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito na ginawa mo, Panginoon, para sa church namin, para mailapit namin yung mga events namin. Lord, sa Preteens Align mamaya, Lord, kiniklaim po namin, Panginoon, ang katagumpayan nito. We declare marami pong aatin mamaya, Panginoon, in Jesus' name. Lord, tulungan niyo kami na magkaroon ng compassion, Panginoon, sa mga kabataan na ito, na madala namin sila sa church na ito. Thank you, Lord, dahil magkakaroon po ng revival sa mga youth, Lord God, sa lugaring ito, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord God, gabayan niyo po kami. We pray na laging ayon sa kalooban ng Panginoon yung mga step na gagawin namin, yung mga strategy, Lord. Thank you, Lord God. And sa February, Lord, kiniklaim na po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng aming launching ng name ng aming church, Panginoon, sa February, Lord God. Kiniklaim po namin na ang pagkakaroon ng bunga, Panginoon, ng gawain na ito in Jesus' name. Thank you, Lord God. At dalangin po namin na mag-manifest talaga yung pangalan ng church namin. Thank you, Lord, din pala sa bagong name ng church namin, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord God, dahil patuloy na kami ay nag-move forward, Panginoon, at na-advance yung kaharian mo, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon. Sa youth service sa February, Lord, kiniklaim namin na ang bawat isa, Panginoon, sa amin ay patuloy na ire-ready mo, Panginoon, sa gagawin mo, Panginoon, sa mga kabataan. Especially sa mga existing namin na mga youth, Lord God, sa church namin. Bumalik po yung fire, Panginoon, na makapag-serve, Panginoon, makapag-akin ng maraming kaluluwang mga kabataan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Pwede na nang palakpakan si Lord sa oras na ito.
At tayo ay dumako na sa ating MC. Okay, amen. Baka meron pong gustong mag-testimonies sa inyo. Baka po may ni-reveal si Lord sa inyo sa mensahe ni Pastor Jay. Wala po ba? Okay po. Wala po. Dumako na po tayo sa ating tithes and offering na pangungunahan ni Sister Michelle Tolentino. Praise God po. Ayan. Meron po akong tanong sa bawat isa. Sino po dito ang gustong-gustong nag-worship kay Lord? Pwede mo taas yung kamay? Dito lang sa Diyos sumagot. Wala dito. Ulit. Sino po dito gustong-gustong mag-worship kay Lord? Amen. Praise God. Dahil po, ang mensahe po natin for tithes and offering is, when we do our tithes, we worship God. Ayan. Sabi niyo, gustong-gusto niyo nag-worship kay Lord. So, ang pagta-tithes and offering daw po pala, isa din pong simbolo na tayo po ay nagpupuri o sumasamba sa ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta nagta-tithes and offering dahil po inutos lang sa atin o dahil gusto natin ng blessing. Pero ang pagta-tithes and offering po pala ay pagpapakita din po ng pagsamba sa ating Panginoon. Basahin po natin yung verse po natin sa umagang ito. Basahin niyo na lang po dito sa Tagalog pero babasahin ko po sa English. Sa Deuteronomy 26 verse 10, sabi po dito, "And behold, now I bring the first of the fruits of the ground which you, O Lord, have given me. And you shall set it down before the Lord your God and worship before the Lord your God." So, ibig sabihin po pala, pag binadala natin yung tithes and offering natin, di ba, pag ilalagay natin dito sa box natin, nasa pala, yung pala yung box. Pag lalagay natin sa box, it's a form of worshiping. Yung hindi yung yung nagdadabog ka, ito na. Binalibag mo na lang sa box, Ito na, Lord, yung tithes ko, nag-tithes ako, Lord, Hindi po. Pero it's a form of our worship to the Lord. Kaya siguro, dapat dinadala natin sa harapan kasi pagpapakita ng action na we are surrendering to God yung tithes and offering natin. Amen po. Sabi nga ni Pastor Joy kanina, merong right place daw po para sa ating mga tao. Pero na-realize ko lang kanina sa mensahe, may right place din yung finances natin. And which is, sa pamamagitan po ng pagta-tithes and offering. Amen po? Naniniwala po kayo doon? Amen. Sabi po yun ang salita ng Panginoon, hindi po yun sinabi namin. So yun po, ang pagsamba daw po hindi lang po sa pamamagitan ng mga mababagal na kanta. Ang pagbibigay ng ikapo ay isang uri din po ng pagsamba. Ang pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo ay ikinalulugod niya. At hindi lang po tayo nagta-tithes and offering because we are after to the blessing. Nag-tithes ako, Lord, ibibless mo ako. Hindi po. We are also giving our tithes and offering to the Lord kasi naniniwala po tayo that is a form of our worship sa Kanya. Amen po. Amen. Sino po dito excited mag-worship kay Lord through our tithes and offering? Okay, dahil dyan, taas natin ang ating mga kaloob sa umagang ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, sa aming mga ikapu, Panginoon. Salamat din po sa aming mga trabaho. Salamat din po sa aming mga business. Salamat din po sa mga ginagamit mo as source na aming income, Panginoon. Salamat po sa pagiging tapat na Diyos, Panginoon, na lagi ka nagbibigay sa amin ng aming pagkukunan sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord, na lagi po, Panginoon, na gusto mo na maging siksik, liglig at nag-uumapaw ang aming mga kamalig, Panginoon. Naniniwala din po ako, Panginoon, as we are faithful, Panginoon, sa pagkakaloob. Naniniwala po ako na patuloy mo pong i-bless ang bawat isa, Panginoon. Gayon din po, Lord, we pray, Lord God, na sa mga nagsisik din po ng blessing financially, Lord, patuloy mo silang tulungan na maging blessed po sila, Panginoon. Makita po nila na ikaw ang source ng income, ikaw ang provider ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Kaya po sa may mga problema sa finances, I pray, Lord God, na maka-overcome sila dito, magkaroon sila ng breakthrough, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Salamat po, Lord God. Mabless po ang iyong tahanan, Panginoon, sa aming pagkakalob sa umagang ito. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Nakalimutan ko po pala, sige po, pwede na po kayo lumapit. Open din po pala tayo sa patuloy po na pledges po, para sa mga gusto pong mag-pledge, and yun sa ating lot ay open pa rin po. Yun po. I was lost but now I'm found. You turned my whole life around. From the grave into the light, Jesus, you brought me back to life. Every
Every chain is breaking free. Every promise came through for me. Look at all that you have done. This is only just begun. Hands up, hearts awake. This is our moment. This is our praise. This is a celebration. Okay. For all you've done for us. We're dancing in your freedom, shouting out the name of Jesus. You've been faithful through. Okay, dumako na po tayo sa ating mga announcement. Join us in our services, Sunday worship service. First service, 7:30 and 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. Next po. Join us in our services, Disciples Night Service. Wednesday po, anong oras po? 6 p.m. po. Uma-attend po ba tayo ng Disciples Night? Amen. Okay, next po. Day Watch House Prayer Meeting, Monday to Sunday at 6 p.m. Kung kayo po ay wala pang araw na kinabibilangan, maaari po tayo magsabi sa ating mga leaders para maka-join po sa ating Day Watch. Okay po ba? Amen po ba? Sama-sama po tayong manalangin para sa ibang tao, para sa ating bansa, para din po sa mga may sakit. Amen po ba? Next po. Roa Journey, Basic Lesson, Life Class, Encounter God Retreat, Destiny Class, Module 1 to Module 6. Next po. Destiny Class schedule, ayun po. Meron po tayong bagong Destiny Class, yung pong Ignited. Praise the Lord po. I pray po na magtuloy-tuloy po yung mga estudyante ng Ignited. Ignited, Living Stone, Cross Career, Special Destiny Class, Servants by Grace. Next po. Ayun, sa ating pong ROA Ministry, kung wala pa po tayong ministry na kinabibilangan, maaari po tayong mag-asa sa ating mga leaders. Kapag po ba member ng ROA, dapat po ba walang ministry? Di po. Dapat po kailangan po tayo ay may ministry pag tayo po ay ROA official na. Amen po ba? Next po, ayun, special events. Pre-Teens Align, January 25, 2026, Sunday at 4 p.m. Kailan po yon? Today po yon. Mamaya po, yung pong mga 9 to 12 po ba? 9 to 13 na. 14 ay 9 to 14 years old. Maaari po nating dalhin dito yung ating mga anak, mga apo, yung mga kaibigan ng mga anak natin. Okay po ba? Amen po ba? Ayun. Way to give, just scan the QR code for online tithes and offering and pledges. Next po. Ayun po, nakano po yung video ni Pass A. Ayun po. Then, okay po. Ayun. Yung po katulad nga po ng sinabi ni Ate Mitch kanina, dire-diretso pa rin po yung pagbibigay natin sa ating lot pledge. Para sa atin din naman po yun. Gusto po ba natin magkaroon tayo ng sarili nating church? Amen. Siyempre po, mag-join po tayo, magpa-register po tayo sa pagbibigay sa ating lot. Hindi naman po yung mabigat kung weekly po tayo magbibigay. Ano po ba? Amen po ba? Ayan. Follow us on social media, Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. Amen. Okay. At tinatawagan na po natin ang ating pastora sa benediction. Ayan, so, yun, meron lang konting adjustment sa ating announcement kasi po yung Destiny Class. Mamaya may pre-teens po tayo. Ano ulit meron mamaya? Pre-teens, 4 p.m. Baka may kakilala po kayo, mga 9 to 14 years old. Isama po natin sila kasi ito yung way natin para maipakilala sila sa Panginoon. Kasi nga madami ng maling ngayon. So, hindi lang siya basta pagpapakilala, connect to the Lord. Yung mga totoong truth po ng Bible, yung gusto nating matutunan nila. Ang daming influence ng media, ang daming influence ng mundo. So, bata pa lang sila, talagang natin sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So mamaya po yan. Kaya po yung Destiny Class sa sino mga students dito? Amen. So ma-adjust po ng konti. 5:30 po.
yung start ng ating Destiny class. Kasi hanggang 5:30 yung ating preteens or next gen service. Amen? Ano daw oras ulit yung Destiny class? 5:30. Amen. And then next announcement po is next Sunday, wala po tayo dito sa church. Saan po tayo? Doon po tayo sa covered court. Saan daw po tayo? Covered court. Dito lang yun, malapit lang yun. Kung saan tayo nag-Christmas party sa mga nakakaalam. Kasi po, hindi po tayo kasya at magkakaroon po kasi tayo nung launching ng ating name. Pwede po natin palakpakan si Lord. Ayan. So bakit pa may pa-launching pa? Same name naman yon. Jesus the Rock. Kasi po tayo ay SEC registered. Nakalatag po lahat ng mga papers natin. Lahat ng mga legalities is talagang nakaayos po lahat sa government. Yun yung ating binibigay kay Lord na wala tayong nilalabag na batas. So lahat ng mga ginagawa natin sa church ay under ng government laws. So, yun yung, kaya pinalitan natin yung name, Jesus the Rock of Ages Church. At ilo-launch natin yon next Sunday with our guest speaker, Pastor Warwick Thorpe. Ayan. Para di kayo masaya. Handa na po natin ang mga dugo natin. Meron po tayong medic sa gilid para sa mga naubusan ng dugo. Joke lang. Kasi po ano siya, yung accent niya is... iba eh. May tawag doon eh. Ano yun? Kiwi. Yeah, iba yung accent po niya. Pero magkakaroon po tayo ng interpreter. Kaya po, maintindihan naman natin yung kanyang sasabihin. So, nandito po siya ngayon actually sa Philippines. And, ayun nga po. Kaya next week, wala po tayong dito sa church. Ang start po ng ating gawain for everyone is 8:30. Anong oras daw po? 8:30. Pakisabi sa katabi, baka pumunta tayo dito ng 10, wala tayong dadatnan. Tapos na yung gawain. Doon po tayo, 8:30. And then para naman po sa mga leaders or interested pa na malaman yung truth, kasi si Pastor Warwick, marami siya talagang, ang ano niya kasi is Hebrew and Jewish talaga. Pinag-aaralan niya talagang maigi yung Bible. Kaya kung meron kayong mga katanungan, pwede po kayong bumalik dito. Meron po kaming mentoring ng 1 p.m. Free lang po yun, walang bayad. Yung iba nagpapabayad pagka may mga ganon. Pero ito, free lang. Dito po sa church, 1 p.m. Ano daw pong oras? Ayan, 1 p.m. So sa mga leaders, syempre, required yon. And then last na po, sa lahat ng mga pinatawag ni Pas M, sino nakatanggap ng mahiwagang sulat na sinend ko sa GC? Ayan, okay. So maiwan po tayo after ng service. Ayan lang. So wala na ako nakalimutan. Sige po tayo lahat ay tumayo. Amen. Sino alam na gagawin? Ano po yon? Alam na gagawin yung masagot. Ano po gagawin? Mag-fasting. Mag-pray and fast. Dulog po natin sa leaders natin pagka may mga questions tayo, naguguluhan tayo. Amen? Okay. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at ating pong tanggapin ang benediksyon ng Panginoon. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Leave His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Hesukristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Ayan, so stay lang muna tayo for picture taking and paiwan. Hello po, good morning po sa aming mga nakasama sa aming online live service. We pray na touch po kayo sa mensahe sa atin ng ating Panginoon na lalo na sa mga new believers na dinadala niya talaga tayo sa mga tamang lugar na ating pupuntahan para lumago tayo sa ating pananampalataya at makita natin yung will ni Lord, yung purpose ni Lord sa buhay natin. At ganun din yung mga tao na pinapadala niya sa atin para lumago tayo na hindi lang tayo manatili na isang sanggol sa pagiging pananampalataya, pero mas lumalim tayo sa pananampalataya natin kay Lord. We pray na na-bless po yung bawat isa, na-catch po natin yung message niya, makita po natin kung sino yung mga, kung meron tayo mga confusions na nararanasan ngayon, mga tanong na nararanasan ngayon na hindi natin masagot, we pray na
nasagot po ito ngayon sa ating service. Kung meron po kayo mga gustong i-share, hello nga po pala sa ating mga kasama sa ating online live, sila Sister Marilyn na all the way pa sa sa kabilang dako ng mundo, which is nasa Middle East, na laging present. Ngayon din kay Sister Erica, kay Sister Monica, kay Sister Perry, kay Sister Reggie Pangan, hello po sa inyong lahat. At kung may mga testimony kayo, mga natutunan nyo po sa ating service, pwede nyo po siya i-comment down below at ito'y ating babasahin. At inaayayahan nga po pala namin kayo sa Next Gen service namin mamaya 4 p.m. Kung may nanonood dito na mga youth, kayo po ay welcome sa aming church mamayang 4 p.m. At we pray na maka-fellowship namin kayo at makasama namin kayo sa aming church. Mga primary leaders, pakikausap po yung mga kailangan yung kausapin kasi atay po ang kanilang mahiwagang papel na response. Yung mga core group ko po. Yun lamang po, kung meron pong mga taga-malayo po na nakasama kami sa online live service namin, kayo po inaanyayahan po namin sa aming church, physical man or online. Kung di po talaga kaya mag-physical, pwede po kayo sa online community po namin. Nasa comment section below po yung link po ng aming online community. Meron pong mag-reach out sa inyo para mas lumalim po kayo sa inyong pananampalataya. I-guide po nila kayo step by step ng journey niyo po sa inyong journey niyo po sa faith po ninyo kay Lord. At kung kaya naman po mag-physical, welcome na welcome po kayo dito sa aming church, Jesus the Rock of Ages Church. Matatagpuan po siya sa Palapat, Purok 6, Palapat, Tagunoy, Bulacan. At mag-walk-in lang po kayo at kayo po ay welcome na welcome po dito sa aming church. Yun lamang po at maraming salamat. Shalom!